At ito na po. So, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nag-anyong Hanoka. Nung wala pang ilaw na yan, ang tawag po doon itong ilawan, ang tawag doon Manoka. Manora, sorry, Manora. Manora. O yan, Manora. Hindi, kasi sabi po ng isang pastora, Menora, sabi ko, tawa ko ng tawa, hindi Menora, kasi pag sila, Menora ka. Diba? Kung magaling ka mag-pronounce, Menora. Tawas lang. Pero kung yan po natin para hindi tayo magkamali, Manora na lang. Manora. Okay? Tagalog na yan ha. Manora. Yan. So, ang nangyari po, ang Manora, nagsimula po ito 164 years before Jesus na isinilang. 164 years before na si Jesus isilang. So, ang nangyari po, nagkaroon po ng matinding pagkawasak at ang banal na espiritu ng Diyos ay nawala, pati sa templo, pati sa propeta, pati sa pare. Walang propeta nung time na yun. Walang Holy Spirit. So, nung nawasak ang templo, nagkaroon po ng matinding labanan. Nilupig ang bansang Israel. At after 3 years na nakipaglaban itong anak ng isang pare, nagkaroon siya ng 5 anak, at yan po ay tinatawag na Maccabi. Nung sila po ay nakapasok after 3 years na nakipaglaban, no? Kasi sabi niya gano'n, ako at ang buong sambahayan ko hanggang mamatay kami magiging tapat sa salita at sa tuntunin ni Yahweh. So, ang nangyari po, nakipaglaban po sila hanggang nakapasok sila, nakabalik sila uli sa templo. Ngunit pagpasok nila sa templo, as in empty, full of darkness, full of brokenness. So, nang sila po ay nakita nila na parang yung hopeless, naghanap sila kung saan sila magsimula. Para bagang sa ating buhay nung walang pa si Kristo Jesus, nung wasak ang buhay mo, hindi mo alam kung saan ka papasok. Saan ako magsimula? Sinong aking lalapitan? Hindi mo alam. So, ang nangyari po itong mga Makabiyo, ang ginawa po nila, naghanap sila at nawala silang ibang nakita kundi itong Manora. Nasa gilid pa. Hindi kinuha ng mga kaaway kasi akala nila walang halaga. So, ang nangyari po, itong Manora, ito inutos ni Yahweh kay Prophet Moises. Nung sila pa ay nasa disyerto. Ang nangyari, sinabi ni Yahweh, maggawa ka ng lagayan ng ilawan at ganito ang disenyo. Ito po ang pagkalagay. Ito. Kaya ginawa nga nila, pero after 1,000 years, hindi nagamit. So, ang nangyari po, pagbalik po ng Maccabi, no? Pagdating po ng 164 years before Jesus, at yan po ay araw ng 25. Araw ng ika-25 ng buwan. So, yun ang reason kung bakit ang Pasko nagtapat sa 25. At ang tawag po doon ay tinawag nilang Hanukkah celebration. Ang ibig sabihin po doon, nag-alay sila ng ilaw sa altar. Yes. Para sa ganon, ang buong templo ay maliliwanagan. Amen. Kaya tayo nagsiselebrate ng Christmas, ibig sabihin, ang ating tagapagligtas, ang Messiah, nandirito na at tayo'y maliligtas dahil nabubuhay na po tayo sa liwanag. Amen? Amen. Kaya pag nakita po natin ang Manora at ang Hanukkah na may ilaw, it symbolizes na si Jesus. Nadakasad po sa Book of Revelation, chapter 1, verse 12 to 13, na sinabi ng ganun kay John Beloved, sabi ng ganun, and when I turned, I saw 7 golden lampstands. Among the lampstands was
Grabe, nakita niyo po yun. Ang ating Panginoong Isos. Nagiging ilaw po siya sa atin. Kaya naman, mga beloved, nung tinanggap mo ang Panginoong Isos, nagkaroon ng transformation ang buhay mo dahil namumuhay ka na sa liwanag. Bakit sinabi ng Panginoon? Next verse, sinabi sa John. Book of Isaiah. Paliwanag natin itong 7 candle. Ito sa Book of Isaiah, ito po. Itong 7 candle is represent of 7 Spirit of God. Una, pagkatakot sa Diyos. Kinakailangan muna ang makikita sa atin, may takot ka sa Diyos. Amen. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, ang mangyayari po mga beloved, wala kang alin. Wala kang karunungan. Nasaan na ba? Yeah, knowledge. Knowledge. Kasi ito po, alam niyo kung bakit pag ito ha, huwag niyong sundan ito. Ito, tapos ito magpa-function kasi. Huwag yung ganito, 1, 2, 3, 4, hindi ganun ha. Ang connection. Gitna yun pag Para ganun. sabi, 1, 2, 3. Hindi ganun ha, hindi ko sinabing find your height. Okay? Sunod, kung wala kang pagkatakot sa Diyos, wala kang pangunawa. Nakasaad ko yan sa Book of Proverbs. Assignment nyo na yan. Kasi kung ianahin po natin, ikirin natin, maubusan tayo Wisdom yung isang araw. Kung pagkatapos sa knowledge, di ba? Pagkatapos sa knowledge, ang kasunod po doon is, may power ka na, may kakayahan ka na. Might. Might. Okay? Might. Pagkatapos ng might, meron ka ng, marunong ka ng mag-counsel. Marunong ka ng mag-advise. Kasi may experience ka na. Amen. May natutunan ka na. At of course, ang ika-counsel mo is yung may pagkatakot na sa Diyos. Yung kabanalan. Sunod, pagkatapos ng might, ng counsel, understanding. Diba? Ayan, ay naunawaan ko kung bakit ako tinawag ng Diyos. Naunawaan ko kung bakit ako isang anointed one. Amen? Amen. Pagkatapos ng understanding, andyan na ang wisdom. Hindi lang whisper, kundi wisdom. Amen? Pag sinabing wisdom, yan ang po ay makikita kong glory to glory. Amen. Yung hindi nagagawa ng tao, magagawa mo. Yung hindi naunawaan nila, mauunawaan mo. At pagkatapos sa pag naunawaan mo, hindi nila naunawaan, hindi ka na nila maunawaan. Ewan ka Unawaan niya? Hindi po. Pero tayo nagkakaunawaan. Amen? Inuulit ko, yung hindi nila naunawaan mo. Amen. Kaya mangyayari, hindi ka nila maunawaan. Pero naunawaan mo sila. Nagkaunawaan mo tayo. Amen! Hindi na! Amen? Hallelujah! So ngayon, ang wisdom na ang lahat na iyan, yan po ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Amen. At ang sinabi po niya dito, when alam niyo po nung bago ako na-born again, ito po tinuro ng Lord sa akin, napakalinaw ang boses niya, sabi niya gano'n sa akin. Hindi pa ako nakakita actually ng ganitong larawan. Only in my spiritual encounter sa ating Panginoon Hesus. Sabi niya gano'n, panatilihin yung nananatili ang ilaw sa gitna. Sapagkat ang ilaw sa gitna, iyan ay magsustain ng ilawan sa kanyang magkabilaan. Amen. At ito po, sabi ko, anong ibig sabihin nun? Hindi ko po naunawaan. But, naunawaan ko lamang noong Sunday. Hindi aksidente po na kami napunta po doon sa missionary na sa Chinese missionary na sila po ay pupunta sa Israel. At ang nangyari po, is a first day ng Hanukkah celebration. And ang first day of celebration ng Hanukkah together with the Christmas light. Kaya si Jesus, bago si Jesus isinilang, 164 years
ang ilawan. Kaya sinabi po dito, sige, verse Isaiah, para makita nila verses. Isaiah. Wala akong handnote ha. Yan. Isaiah 61. Verse 2. Pakibasa. Isaiah 61 verse 2. Isaiah 61 verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God, to comfort all who mourn. 61. To proclaim. Continuous hanggang verse 3. 2 and 3. Continuous. Pakibasa. Verse 3, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Amen. Glory to God. Salamat kapatid. God bless. Kaya itong ilawan na ito, para mas lalo magkaroon ng kagandahan, nilagyan ng langis. At ang langis na yan ay tinawag na miracle oil. Dahil ang langis na nandyan, supposed to be, nung nahanap po nila, good for one day lang. Kasi yung ilawan na yan, hindi yan dapat mamamatay. Day and night, nagliliwanag. Habang sila po'y makikipaglaban, yung ilaw na yan at yung mga nandoon, yung mga Jewish people na nandoon sa templo, sila po'y mananalangin. Habang sila po'y nananalangin, pag may ilaw, magkakaroon sila ng alin? Magkakaroon po sila ng fire. Magkakaroon sila ng strength. Magkakaroon sila ng might. Nandoon po yung little spirit na yan. Amen. Amen. Magsusustain sa kanila. So yung ilaw na good for one day, dahil nung unang panahon, yung oil na yan na galing sa olibo, kapag gumawa ka, aabot pa yan ng 8 days. So ang nangyari po, paano sila makagawa? Kaagad-agaran dahil sila nakikipaglaban. Patayan sa kaliwat kanan. So ang nangyari po, ginawa po nila, sinindihan yung natirang langis doon sa Manora, at nung nakasindi po yan, nagkaroon ng miracle. Hindi po naubusan. Umabot po